Ito, yung sagutan ni Risa at saka ni Marcoleta, baka na-miss nyo, ano natin. Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay... Utangin naman, taki mo yan lang sinasabi. Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Puta, yan lang sinasabi mo, binabasa mo pa? Hindi mo kayang sauluhin yan? Ako kaya ko nga sauluhin eh. Kakasali, sabi mo nga lang, nasa ulo ko na kagad eh. Ipuntakin mo, binabasa mo pa sa cellphone mo yan? laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness. Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan. Umbayan na naman. Kanina nga pinakita ko sa iyo si Sendenya eh. 'Di ba? Dinuduterte ng taong bayan eh. Tapos sasabihin nyo kayo na naman, taong bayan na naman naghahanap. Putangin na nyo talaga oh. Nakita nyo ba yung dami na nagrally nung birthday ni Pangulong Duterte? Yun yung taong bayan. Yun ang talagang totoong taong bayan. Naghahanap ba mga yan ng resibo sa mga ginawa ni Inday Sara? Eh kung resibo lang, punta ka nga ng Davao. Tingnan mo nga yung Davao kung gaano kaunlad. Putangin na ka, baka ikaw yung paligid ng barangay nyo, baka hindi mo nga mapaunlad. Tagal-tagal mo na senador eh. Sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Natural. Tangin na. Gago ka ba? Sa totoo nga lang eh. Ang requirements nyo, walang kakwenta-kwenta eh, para maging senador kayo eh. Kailangan nyo lang, marunong kayo magbasa, tsaka Pilipino kayo. Yun lang requirements nyo. Samantalang kami, pag nag-anap kami ng trabaho, yung dami requirements. Mag-ano ka, magpupunta ka ng SSS, ng NBI, police clearance, pupunta ka pa sa barangay. Tapos, ang dami-dami. Ang dami-dami mga kailangan sa amin pag mag-apply ng trabaho samantalang kayo, wala nga kayong kahirap-hirap eh. Hindi nyo nga mabuwas-buwasan yung mga requirements ng mga empleyado sa Pilipinas eh. Pagka kukuha ka ng loan sa SSS, putan, dahil mo hanapin. Nung kumukuha sila ng hulog sa'yo, walang hinahanap. Pero nung maglo-loan ka na, putan, dami nang hinahanap. Gago ka ba? Kung yung pag-a-apply nga lang ng national ID, hinahanapan ka pa ng national ID. Ibig sabihin, napakahirap talaga ng mga proseso sa Pilipinas. Dapat lang pahirapan ang proseso ng impeachment. Bakit? Tangina, hinalal ng taong bayan yan eh. Taong bayan ang naglagay dyan sa tao na yan. Tapos impeachment lang kayo ng impeachment para pagka gusto nyo ipatanggal, gagawan yung chismis, kukutsabahin nyo yung media, tapos ano na. Pagkatapos yung kutsabahin yung media, i-impeach nyo na. Paano kung madali lang impeachment? Putangin na nyo, wala nang presidente tumagal. Gawin natin, 1 taon na lang presidente para talaga masaya. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Tanga. Tangina mo ka, Risa. Sinabi ba ng impeach ng Korte Suprema, huwag na kayo mag-impeach? Ang drama-drama mo, dahil mong sinasabi. Parang iiyak ka na, binabasa mo lang naman yung sinasabi mo eh. Hindi naman ikaw talagang hindi naman ikaw talaga nag-isip niya, kundi yung yung alalay mo, yung chuwariwap mo eh. Sinabi ba Supreme Court bawal na mag-impeachment? Hindi naman. Sabi na Supreme Court, itong articles of impeachment na to illegal. Kaya basura natin yan. Next year ulit. 1 year bar rule. Kayo gumawa niyan, hindi naman kami. Kami lang nag-interpret, kayo gumawa. Tanginan nyo, tas kayo nagre-reklamo. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House. Diba? Tama. Pinasasagot ang House of Representatives. Ano sabi ng House of Representatives? Hindi. Secretary General ang sasagot niyan. Binigyan kayo ng pagkakataon para sagutin yung mga katanungan
na hindi nyo sinagot. Ba't nyo hindi sinagot? Kasi nga, hindi nyo dinaanan yung proseso na yun. Ano yung mga proseso na yun? Nabigyan ba lahat ng copy? Nabasa ba ng maigi ng lahat bago pumirma? Hindi ba yun yung, yun yung dapat sinusundan eh? Oh. Eh kung putang ina, pwede naman pala kahit 3 tao lang ang pumirma. Tapos ipasa na yung kahit 3 tao lang yung nakakaalam, pwede na mag-file ng impeachment. Putang ina niyan, kagaguhan yan. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas niyan pagka ganyan, pagkagalit nyo, putang ina, 1 linggo pa lang, ini-impeach nyo na. Ganyan ang gagawin ng mga makakaliwa. Talaga to? Kumbaga, sasamantalahin ito ng mga makakaliwa. House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Simple yung tanong. Nag-provide ng sagot ang Congress? Hindi. Bakit? Because they themselves know hindi sila dumaan doon. And that is exactly the process. Pag hindi mo dinaanan yung proseso, wala, hilaw talaga yan. Pag hindi mo dinaanan yung proseso, mali yan. That's the reason why you're putting guidelines para susundan mo, para alam mo na talaga to, na scrutinize talaga ito. Ganon yun. Hindi yan naglagay ng guidelines tapos tatalunan mo. Kaya nga may guideline eh. Di ba? Kaya nga pinagplanuhan nyo yan, pinag-usapan nyo yan, ilang gabi yung pinagpuyatan, yung mga guidelines kayong gumagawa, Congress, IRR, di ba? Implementing Rules and Regulations. Kayo lahat ang gumagawa niyan, tapos tatanungin kayo kung ginawa nyo ba yung guideline na kayo din ang gumawa. Kasi yun yung safeguard eh. O pag dinaanan mo yun, that safeguards yung actual na pinoproseso mo. Pero kung halimbawa, ikaw ay nag-apply ng lisensya sa pagmamaneho. Nag-apply ka ng lisensya sa pagmamaneho. Una, hindi ka nag-driving school. Pangalawa, hindi ka nag-exam. Pangatlo, hindi ka nag-training. Pang-apat, hindi ka tawag doon, yung testing ng mag-drive test. Ng physical na drive test, hindi ka nagganon. Bigla ka na lang nagkaroon ng lisensya. Ano tong lisensya mo? Di ibig sabihin, tunay nga yan lisensya mo. Galing nga yan sa LTO, pero putangina, alam mo ba kung bakit may lisensya ka? Kaya ang daming mga Pilipino may lisensya, ang tapang-tapang pag kinukuha ng enforcer yung lisensya nila eh. Kasi hindi nila alam na yung mga lisensya nila ay hindi yan karapatan. It's an entitlement. Oo, hindi yan, parang sinasabi mo na karapatan ko to. Hindi, pag-aari ng gobyerno yan at pwedeng bawiin yan sa'yo anytime. Na ang akala nila, yung mga lisensya na yan ay kanilang-kanila, pag-aari nila. Hindi po, pag-aari po ng Estado yan. Yan yung sinasabi natin na kapag hindi ka dumaan sa proseso, wala kang alam. Ngayon, pag nag-drive ka, kapag yung lisensya mo nakuha mo nang hindi dumaan sa proseso, wala kang kwentang driver. Putang ina, para kang baliw dyan. Nagle-left turn ka sa no left turn, tapos nag-U-turn ka sa no U-turn, yung pula sa yugo. Palpak. Ganon din yun. Dito sa So, tinatanong ng Supreme Court, dumaan kayo sa proseso na kayo din ang may gawa? Tinatanong ko, hindi sila sumasagot. Anong ibig sabihin nun? So, binaypas nila yung sistema na sila mismo ang nag-set ng rules. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po,
Wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Yun. Oh, yan ang sinasabi ko. At dahil dyan, Risa, ikaw ay... Nakakahiya. Oo, nakakahiya. Oh, ulit. Diyos, Hindi yan. Ulit. nakakahiya. Nakakahiya. Tali-talinuhan, wala namang alam. Ito. Kaya magpasalamat na lang tayo talaga kay Pastor Apollo Kibuloy sa JMC. Napakagaling talaga ng Jose Maria College. Kaya kung meron sa inyong gusto mag-abogasya, punta kayo sa Jose Maria College. Ang gagaling ng mga abogado dyan. Oo, si Dean Torion, si Israelito Torion ang Dean dyan. Imaginein mo, ang hirap daw maging dean niyan ni Torion, ang higpit daw niyan. O kita mo, yung mga JMC Law School team ang gumawa ng petition sa utos ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos tayong mga banateros, inintindi natin yung petisyon at sumumpa tayo na kasama tayo, parehas tayo ng opinion at ng gustong mangyari ng petisyon. Yun ang prayer natin. No? Inintindi natin maigi. Ano ba ginawa ni Torion nun? Sama kayo banateros, tapos pirma kayo, tapos alis na kayo. Hindi. Ang ginawa ni Dean Torion, basahin nyo. Ang tagal namin sa Max, binabasa namin. Iniintindi talaga namin, word per word. Tapos bukod doon, si Delgra pinapaliwanag pa sa amin yung laman noong petition. Kasi ganito yan. As in, para kaming nililecturean doon ni Attorney Delgra at saka ni Attorney Torion kung ano yung laman noon. Kung ano yung hindi nyo naintindihan, itanong nyo. Tapos nung sigurado na kami, ang ginawa namin, pirma na kami. Tapos sumumpa na kami ngayon doon sa notaryo. Tapos dinala na namin sa Supreme Court. Ayan. 'Di ba? Kaya talaga congratulations sa Banateros, congratulations Dean Torion, congratulations Attorney Delgra, Attorney Acosta, pero congratulations Pastor Apollo Kibuloy na kahit na nakakulong ka na, hindi ka pa rin humihinto sa pagpapalaganap ng katotohanan. No? Salamat sa iyong inisyatibo diyan sa impeachment na yan na naibasura. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Pagkamahal at